A house in the middle of the street. A house. Okay. Hey guys. Sorry for my voice. I am a bit of a downer lately. I have tonsillitis. So it's Friday, and you know what that means. It's now time for our bold review dito sa Fridays with Viva Max only on Harriet. And I kind of want to keep this short and sweet. Pero I'll do the best of my abilities to keep this in wrap for about 8 minutes. We are about to review Ligaya. This is the latest offering from Viva Max, BMX platform. It is starring Arnold Reyes, Ruby Ruiz as your main characters, with their younger self being played by Renoa Halili and what's the name of the other guy? Let's see. The other guy's name is teka lang ah. This is good. So at least I'm stalling for time. Uh, Gion Espinosa. Okay. So, papansin nyo is wala sa thumbnail si Sir Gion. We got Mark Junicio and Ralph Engel in the thumbnail. Para sa akin, itong Paalam Salamat, that's the title of the movie by the way. Paalam Salamat. First, its initial title was Paalam Ligaya. It was changed to Paalam Salamat. It's one of the best BMX movies that I've ever watched. When it comes to telling the story, I guess this is the one na tunay na nag-encapsulate yung aking feelings. Paano ko masabi yun? So, it's a story about ligaya through time. Okay? It's a past and present movie. Ang buhay ni Ligaya sa past, played by Rino Walili, and the dementia-ridden Ligaya that is played by Ruby Ruiz, who made a masterclass in her acting dito. So si Ligaya ay naulila nung bata pa siya. Okay? At dito nakilala niya si Carlo, or somewhat na-meet niya si Carlo, hindi tunay na kilala. Okay? And through all the differences dito kay Ligaya, isa siyang magandang babae nung bata pa. Siya ay ginahasa ng landlord nila kapalit ng pagstay ni Ligaya dun sa tinitirhan nilang bahay. And of course, money. And dahil dito sa panggagahasa ng landlord, na isip ni Ligaya na maging isang panandaliang aliw sa kanyang barangay or something, sa town kung saan siya nakatira. Ayun. So, dito, si Carlo, nabigay sa ganda ni Ligaya sa kabaitan, at meron na ginawa si Ligaya maganda sa kanyang nanay, decides to stay kay Ligaya as a service boy na libre for free para alagaan si Ligaya. Eh, turns out di niya maalagaan kasi siya ay, ayun, naging pokpok. It turns out, dalawang lalaki sa buhay ni Ligaya ang kanyang na-meet. Una, si kalimutan ko yung pangalan. Joel yung isa eh. Joel, I believe the other one was, buksan ko ulit ha. Joel, I, I don't know, Brian, Andrew. Yeah, okay, Andrew. Si Andrew yung isa. Okay? Si Andrew, niligtas si Ligaya kasi siya ay muntikan ng gahasain ng isang pasagolero na meet ni, ni Carlo sa daan o sa tindahan. It turns out, binayaran ni Carlo si Andrew para iligtas si Ligaya sa panggagahasa ng lasinggero. Okay? Kaso may masamang parumbado si Andrew at inaabuso si Ligaya.
Okay? Tapos, nagkaroon ng time skip, 1986. Nakilala natin si Joel, isang makatang revolusyonaryo. Siya naman yung sunod na lumigaw kay Ligaya at akala ni Carlo, eh, ito na yung perfect boy para kay Ligaya. Pero may asawa pala si Joel. So, palpak rin. So, yung mga pinagdaanan ni Ligaya sa pagiging isang panandaliang aliw, pagbibenta ng kanyang laman, at ang pag-iwan ng kanyang dalawang lalaki sa buhay, nagkaroon ng mental strain sa kanyang pag-iisip. At ito ay nauwi sa stress. At pagtanda ay sa dementia. Okay? Mapapansin natin dito sa pelikula na paboritong ulam ni Ligaya ay tinola. Ito ay dahil kay Joel. Okay? Ito yung niluluto ni Joel nung sila pa. Pero yun nga, may asawa si Joel. Nalaman natin, kalaunan sa pelikula na yung asawa ni Joel, sinubukan niyang, sibingin si Carlo, pero pabantot atang ari nung asawa ni Joel, kaya tumanggi. Okay? At, ayun. Ang reklamo ni Carlo dun sa present, sana alaanin siya ni Ligaya. Kasi matandang Ligaya, naalala niya palagi si Andrew sa si Joel. Pero hindi yung lalaki na laging sa tabi niya. I swear, pag hindi, kung wala lang akong sakit sa lalamunan, ma-explain ko to mabuti, pero ito yung kaya ko sa aking mga, ito ang kaya ko sa gaan ng aking mga kaya. So, pasadyaan na. At, ngayon, sa dulo naalala ni Ligaya, pangalan ni Carlo, umiyak sila. At ito ay, ano, ni-euthanize ni Carlos si Ligaya sa papagitan ng paglagay ng lason sa tinola. At ayun, paalam Ligaya, salamat Carlo. At yun yung title. Kung my review doesn't serve justice to how good this movie is, I suggest na panoorin nyo siya sa BMX platform. Okay? Tanggalin nyo yung sariling atin. Ayun. So maganda, masterclass. Ang paborito ko dito ay yung unang eksena, yung ginagahasa ni Ligaya. Kasi siya ay dinidilaan. So kung yung mga gusto ma-turn on, doon lang kayo. Pero kung yung mga gusto ng kwento, tuloy nyo lang yung storya ng pelikula. At ayun, isa to sa mga peak na movie ng modernong Viva Max BMX sa panahong ito, na yung 2025. Strong contender sa BMX Awards sa December. Hirap ako makakuha ng mga contender eh. Okay. So next Friday, Sem Break. Hindi ako mag-Sem Break, yung title ng pelikula. So abangan nyo na lang. Sana magaling yung boses ko. Okay. Thank you for watching. Goodbye. Good night. Bang.